Welcome to Pinoy Showbiz Chika, your intelligent entertainment news. Please like, share, and subscribe. Salamat! May isang dramatikong testimonya mula sa isang dating government engineer na talaga namang yumanig sa Senado. Bakit? Kasi isinangkot niya ang ilang napakakilalang politiko dito sa Pilipinas. Tara, himayin natin ang mga detalye sa pagsusuring ito. Dito nagsimula ang lahat. Sa isang emosyonal, halos pabulong na pakiusap mula sa whistleblower na si Henry Alcantara. Sa mga salita pa lang na yan, alam mo na agad, ramdam mo na agad, na mabigat at delikado ang mga impormasyong malapit na niyang ibunyag sa buong bansa. So sino ba itong si Henry Alcantara? Siya ay isang sinibak na district engineer mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. At nang humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee, naglatag siya ng isang sinumpaang salaysay na naglantad sa isang umano'y malawakang sistema ng korupsyon. At hindi ito basta-basta ha, hindi biro ang mga pangalang lumabas sa bibig niya. Ayon sa testimonya ni Alcantara, 5 individual, kasama na dyan ang mga kasalukuyan at dating mambabatas, ang diumano'y sangkot sa isang eskema na may kinalaman sa mga flood control project. Ngayon, ang tanong, paano daw ba gumagana itong sinasabi niyang eskema? Well, inilarawan ni Alcantara ang isang proseso na umiikot sa 2 key terms, budget insertions at syempre ang mas kilalang kickbacks. At ang puso nitong buong sistema ay yung tinatawag na proponent fee. Sa kalye, ang tawag nating dyan kickback. Sa simpleng paliwanag, ito raw yung porsyento na kinakaltas mula sa pondo ng isang proyekto para ibalik mismo doon sa politikong nagpasok o nag-sponsor nito. Ayon kay Alcantara, simple lang daw yung daloy ng pera, 4 na hakbang. Una, may politikong maglalagay ng proyekto sa budget. Pangalawa, pupunduhan yan. Pangatlo, kukolektahin na yung proponent fee o yung porsyento. At pang-apat, ihahatid na yung pera pabalik sa politiko. Simple, pero kung totoo, napakalaki ng epekto. Pero dito, medyo nagiging komplikado ang kwento. Kasi para doon sa 3 senador na pinangalanan niya, umamin si Alcantara na hindi niya sila direktang nakausap o nakaharap. Sa halip, iisa lang daw ang kanyang katransaksyon, ang kanyang middleman, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At tingnan nyo yung mga halaga, daan-daang milyon ang pinag-uusapan. Para kay dating Senador Bong Revilla, isang proyekto raw na 300 bilyon ang halaga. Para naman kay Senador Joel Villanueva, 150 million daw na proponent fee. At para naman kay Senador Jinggoy Estrada, isang proyekto na may halagang 355 milyon. Pero ang diin ni Alcantara, lahat daw yan ay sa utos at sa pamamagitan ni Yusek Bernardo. At para maging malinaw na malinaw, eto mismo yung binitawan niyang salita sa Senado. Mariin, inulit pa niya. Never ko po nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Ito'y para patunayan yung sinasabi niyang ang lahat daw ng transaksyon ay dumaan sa umano'y middleman. Pero may isang pangalan na iba raw ang naging kwento. Sa kaso ni Congressman Zaldico, ayon sa testimonya, hindi na middleman ang kausap. Dito mayroon na raw direktang ugnayan at mas nakakalula yung mga numerong pinag-uusapan. 426 na proyekto. Ulitin ko ha, 426, yan daw ang bilang ng mga proyektong isinonsponsor ni Congressman Ko sa distrito ni Alcantara. Sa loob lang ng 3 taon, imagine niyo yung dami niyan. At kung gaano karami yung proyekto, ito naman yung kabuuang halaga. Mahigit 35 bilyong peso. Grabe! Isang napakalaking halaga na nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalaki yung umano'y operasyon na inilalarawan sa testimonya. Naging detalyado rin si Alcantara kung paano raw niya inihahatid yung pera. Parang eksena sa pelikula. Sa pamamagitan daw ng mga taong may alias na Paul at Mark gamit ang disappearing messages sa Viber at sa mga piling lugar pa raw. Gaya ng parking lot ng isang hotel sa BGC at sa mismong bahay daw ng kongresista sa Pasig. Siyempre, ang bawat kwento ay may 2 panig. So matapos nating marinig yung mabibigat na akusasyon, ano naman ang naging sagot ng mga politikong pinangalanan? Well, bilang tugon, pare-parehong mariing itinanggi ni na Senator Estrada, Senator Villanueva at Congressman Ko ang mga paratang ito. Si Congressman Ko daw ay kasalukuyang nasa Amerika. Samantala, sa panahon ng pag-uulat na ito, wala pang opisyal na pahayag si dating Senador Revilla. So, saan tayo dadalhin ang lahat ng ito?
Sa huli, ang buong sitwasyon ay nauuwi sa isang malaking banggaan. Ang sinumpaang salaysay ng isang tao laban sa mga opisyal na pagtanggi ng mga halal na opisyal ng bayan. Yun talaga ang pinakabuod ng issue. Sa isang panig, mayroon tayong isang whistleblower na nagdedetalya ng kanyang sinasabing direktang karanasan. Sa kabilang panig, mayroon tayong mga opisyal ng gobyerno na nagsasabing lahat na niyan ay hindi totoo. At dyan natin iiwan ang pagsusuring ito. Kapag ang isang testimonya sa ilalim ng panunumpa ay direktang bumangga sa isang opisyal na pagtanggi, paano natin malalaman kung ano ang totoo? At anong landas ang tatahakin ng hustisya? Yan ang malaking tanong na kailangan nating lahat abangan ng kasagutan.